What's up mga kois, no? So, welcome ulit sa akin channel. Mabilis ang vlog lang to, no? Dito tayo sa labas ng bahay. So, pag-uusapan natin ng mga kois, no, yun sa title natin. Kung ikaw ay mahilig maghiram ng motor na hindi nakapangalan sa'yo yung ORCR, or di naman kaya nagdadrive ka palagi ng motor tapos hindi sa'yo nakapangalan yung rehistro, or nangihiram ka palagi, mahilig ka manghiram mga kois, no? Kasi minsan walang hiya tayo eh. Nangihiram tayo ng hindi atin. So, minamaneho natin mga kois, no? So, kasi dito sa probinsya ng Palawan, meron ng himala, nag-checkpoint na yung LTO namin dito. So, pag-uusapan natin yan, kung halimbawa mapara ka ng LTO or HPG, ano ba yung dapat mong gawin mga kois, no? Tapos hindi nakapangalan sa yung rehistro. So, pag-uusapan natin yan sa vlog ko na to. So, mabilisan lang mga kois, no? Hawak ko lang yung camera. Pero bago yan mga kois, no? Intro muna. Yo, what's up mga kois? Why did it take you so long? While I was dancing on my own, and now my prayers been answered in my darkest time. 'Cause now I found you. Welcome ulit mga kois, no, sa YouTube channel natin. Ako nga pala si Kois Tony, no. Nagko-content tayo ng mga ganito, yung mga related sa pagmumotor, tsaka sa mga checkpoint, mga reviews. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-click mo na yung subscribe button mga kois, no. So gaya ng sinabi ko kanina, pag-uusapan natin kung halimbawa na madalas kang nagmamaneho ng motor na hindi nakapangalan sa'yo or nangihiram ka lang. So syempre minsan may pagkakataon na mapapara tayo sa checkpoint, tapos yung ORCR na daladala mong motor ay hindi nakapangalan sa iyo. Pero may driver's license ka naman, halimbawa, no? So, minsan may mga enforcer, lalo na yung mga taga-LTO, hinahanapan ng deed of sale, tsaka valid ID. Kung ano ba yung tamang paraan ng pakikipagdialogo sa mga enforcer kung halimbawa na mapara ka nga sa ganong pagkakataon o pangyayari. So, unahin natin yan mga kois, syempre, yung ORCR. Madalas kong sinasabi palagi yung ORCR, di ba? Yung pinaka patunay na may papel o rehistrado yung daladala mong motor. So, ito yung mukha ng dalawa, yung ORCR na yan mga kois. Basic na basic yan. Minsan, kung makikita natin, pag napara tayo, hindi sa atin yung ORCR, ang unang hinahanap niyan, deed of sale. Ano ba yung deed of sale mga kois? Ang deed of sale, yan yung katunayan na nabili mo yung motor. Lalo na kung repossess, nabili mo yung motor. So, deed of sale yan. Ano ba yung mukha ng deed of sale? Parang ganyan yan. Yung vendor, tas may vendi, tas notarize. So, yan yung patunay na nabili mo yung motor na repossess na yan o second hand. Tapos, yan din yung ginagamit sa mga video na na-upload ko. Yan din yung ginagamit, isa sa mga requirement para mapatransfer mo yung ownership ng rehistro ng motor. Doon po sa usapin ng pagpapatransfer of ownership, may separate ako na video niyan. So, pwede nyo panoorin yan. So, syempre, minsan, merong mga enforcers na kaya nangyayari yung paghahanap ng mga deed of sale, mga ID na yan, syempre may pagdududa. May pagdududa mga kois. Syempre, para maiwasan na rin yung krimen. Like for example, nakarnap yung motor mga kois, no? Maraming ganun kasi dito sa Pilipinas, lalo sa mga probinsya. So, yung pag-uusapan natin, paano ba maiiwasan ninyo yung ganong pagdududa ng mga enforcer. Tanong na, meron bang batas na nagsasabi na hulihin yung mga nagmamaneho ng motor tapos hindi sa kanila nakapangalan yung motor? Ang sagot natin dyan, wala pong batas na nagsasabi ng ganon. Ulitin lang natin mga kois, no? Medyo malabo yung camera natin, no? Walang batas na nagsasabi na bawal kang magmaneho ng motor na hindi nakapangalan sa inyo. Kaya ka lang napapara minsan at hinahanapan ng mga iba pang dokumento kasi may pagdududa. At yung mga deed of sale tsaka valid ID with 3 specimen signature, hinahanap yan sa'yo sa checkpoint madalas para less yung abala mga kois, no? So kung halimbawa nagdadrive ka tapos halimbawa sa kapatid mo o sa nanay mo, sa magulang mo, sa relative mo, pinahiram yung motor tapos napara ka, siyempre yung lisensya mo, papakita mo. So, magkaiba yan. Kung halimbawa hindi sa'yo yung nakapangalan yung rehistro. So, magdududa yung enforcer. Otherwise, hahanapan ka nga talaga ng deed of sale at saka valid ID na nakapangalan sa rehistro. So, sabihin mo, is kamag-anak mo yan or kaibigan mo yan. Minsan, may mga enforcer na hindi tumatanggap ng ganong reason. Pero, ulitin ko lang, hindi po bawal na magmaneho nun.
sadyang minsan may pagdududa lang. So, kapag kayo na-apprehend ng enforcer, wag na kayong masyadong magmarunong. Ang sabihin nyo na lang po, hindi po sa akin nakapangalan yung rehistro, pero po pwede po nating tawagan yung may-ari or pwede ninyong kontakin yung talagang nakapangalan sa ORCR kung talagang hiniram ninyo yung motor. Ang masaklap niyan mga kois, kung halimbawa hindi mo makontak, so abala talaga minsan, lalo na kung pagdududahan talaga na hindi sa'yo. Lalo na kung halimbawa na alarmado talaga yung isipin ng enforcer sa motor na yan, ano mga kois, no? Kung may kaparehas na naging alarmado, yun ang trabaho nila, ang siguraduhin na legal yung lahat ng mga sasakyan na bumabiyahe. Sa ilan nating mga videos, nasabi ko na kaagad na hindi talaga yan bawal. Basta't may lisensya, mga legal yung mga papeles, may driver's license, angkop sa pagmamaneho ng motor, restriction 1 or yung bagong driver's license code natin, AA1, ganun. So, basta't angkop doon sa motor na minamaneho mo, tapos yung ORCR, updated mga kois, hindi expired, pwede mong ipagmaneho yan. Pero, mga kois, para sa iyo na madalas na gumagamit o nanghihiram palagi, is mas maganda na yung dala mong motor is meron pang additional o na mga kailangan. Like for example, pwede kayong like sa nanay mo, halimbawa sa tatay mo, hindi mo lang siya pwedeng ipatransfer ka agad dahil busy ka or hindi natin alam kung anong dahilan mo. Pwede kang magpagawa ng authorization na permado ninyo, nandun nakalagay yung or certification na pwede kang magmaneho nun. Pinapayagan ka ng nakapangalan sa ORCR, pwede mo ilagay doon yung details ng motor, tapos permado ng original na nakapangalan sa ORCR, tas ikaw na driver, no mga kois, no, pwede yon. Yung deed of sale, mas better kung may deed of sale mga kois, tapos may valid ID mga kois, no, tapos may 3 perma, mas maganda yon mga kois. Yun lang yung ma-advise natin kapag ka mga ganyan checkpoint, ay hindi naman masama na magpaliwanag kung bakit hindi sa inyo nakapangalan yung ORCR. As long na mayroon kang patunay o may kakayahan ka na ipagtanggol yung iyong karapatan at naayon naman sa batas, pwede mo naman yang gawin mga kois, no. So mababait naman yung mga kawani ng LTO tsaka ng HPG. So yun lang mga kois, mabilis ang vlog lang. Wala nga sa plano Mag-upload lang talaga ako sa YT ko. So shout out, marami nagpapa-shout out. Shoutout natin si Bros Motor Rides, si Legendary TV. Tuloy-tuloy yung pagdami ng subscriber ni Legendary TV mga kois, no. So subscribe natin 'yan. Tapos yung ibang mga taga Palawan Motovloggers, ayan. Tapos si Motoserye, yan, i-subscribe natin si Kuya Ron and the Island mga kois. Yung FB page ni Just Ride sa YouTube, meron din 'yan. Mga kasama nating vlogger dito sa Palawan. So yun lang sa akin naman, mga related sa motor. Tapos bahala na kayo kung papanoorin nyo ng buo. Basta ang importante, nakabigay tayo ng kahit paano is kaunting kaalaman mga kois, no. So yun lang mga kois, no. Shoutout. Ako po si Kois Tony ninyo, ang nagpapaalala na ano man ang marating ninyo sa buhay, stay humble mga kois, at tandaan sa kalsada, ligtas po lagi ang may alam mga kois. Peace yo.